Nakasalubong namin ang isang tahimik at inosenteng kabataan sa unang eksena na dumadalo sa isang mahigpit na Catholic school sa high school. Maraming mga bata ang huminto sa pagpasok pagkatapos ng mga unang araw dahil napakahigpit ng patakaran dito. Tinitiyak ng guro ang disiplina ay susuriin ng detalyado ang hitsura ng bawat babae. Sinusukat pa niya ang kanilang mga palda upang matiyak na tama ang haba nito. Ang paaralan ay istrikto dahil sa matinding pananaw sa relihiyon. Ang pagsisinungaling ay isang bisyo, at ang panonood ng mga pelikulang romansa ay isang masama na nangangailangan ng kaparusahan. Sumasang-ayon ang karamihan sa mga bata, ngunit si Alice, na dumaranas ng mahirap na panahon ng pagdadalaga ay naguguluhan. Siya ay may matinding interes sa erotika. Si Father Murphy, ang punong guro ng paaralan, ay madalas na nagsasalita sa mga sesyon ng pagpapalakpakan na education, ang pagpapaliwanag na ang pakikipaglakpakan na walang layuning magparami ay makasalanan. Isang araw, nagtanong ang isang mausisa na estudyante kung pinahihintulutan ng pagbabatibot. Siya ay sinuri lamang ni Padre Murphy, na nagtatanong, nakagawa ba iyon ng mga anak? Nilinaw din niya na ang pakikisali sa anumang uri ng pagpapalakpakan na aktibidad bago ang kasal magdudulot lamang ng walang hanggang pagdurusa. Habang patuloy na tumataas ang pagkael na hilig ni Alice sa bawat aralin, nahihirapan siya upang maunawaan ang lahat ng ito. Pinagbabawalan siya ng kanyang guro na magkaroon ng mga pantasyang. Kapag ang kanyang matalik na kaibigan na si Laura ay hindi nagsasabi ng kanyang pagkalito, mas lalo siyang naguguluhan. Ang huli ay ang opinyon na ang mga kabataan sa kanilang edad ay dapat lamang tumutok sa kanilang pag-aaral. Nang tuluyang makauwi si Alice, umupo siya sa tabi ng kanyang computer at nag-login siya sa kilalang online chat service na AOL. Nag-e-explore siya sa ibang mga chat room nang bigla siyang makatanggap ng message mula sa isang kasamang lalaki na ang palayaw na Henry Chest, na hindi pa niya nakikilala. Nagpadala siya ng ilang mga larawan na ginagawa niya ito kasama ang kanyang asawa. Hindi sanay sa mga ganitong larawan, agad na pinatay ni Alice ang monitor. Gayunpaman, nang maglaon, nadaig siya ng kanyang pagkamausisa, at binuksan niya ang monitor at nagsimulang mag-scroll sa pamamagitan ng mga larawan. Ilang sandali pa, muling nakipag-chat sa kanya si Henry Chest. Interesado siya sa kanyang chat. Binibigyan niya ng may sensinang paliwanag si Alice dahil hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin nito. Matapos sabihin ni Alice na isang 22 taong gulang na babae mula sa Iowa, hiniling ng lalaki na makita ang kanyang larawan. Ipinadala niya sa kanya ang isang larawan ng kanyang kaibigan sa halip, dahil sa isang bahagyang takot. Lalo pang natuwa ang lalaki dito at nagsimulang mag-message sa kanya. Dahil hindi niya naiintindihan ang karamihan ng mga salita, nagbabasa na lang si Alice ng may pagkalito. Tinanong siya ng lalaki kung nag-e-enjoy ba siya habang nagpapatuloy ang pag-uusap. Bagamat hindi pa ito nagawa ni Alice, ipinasok niya ang kanyang kamay sa loob nang magbigay ang lalaki sa kanya ang lahat ng malinaw. Biglang nagsimulang makaramdam ng kamangha-mangha si Alice, ngunit ang kanyang ina ay pumasok sa bahay sa tamang oras na pigilan siya sa kanyang mga landas. Mabilis siyang lumabas sa chatroom at pumunta sa kusina. Kinabukasan sa paaralan, isang sikat na babae ang lumapit kina Alice at Laura habang sila ay kumakain. Idinagdag niya na ang chismis na ito ay kumakalat sa buong paaralan. Gayunpaman, tinanggihan ni Alice na gawin iyon, na nagsasabi na hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin ng parirala. Sinabi rin niya na si Wade, ang nerdy na kaklase na kadalasang lumalabas na mataas, ay isang taong hindi niya kailanman nakikita kinakausap. Pagkaalis ng sikat na babae, tinanggal ni Alice ang takip ng chocolate filling at sinimulan dilaan ito. Ito ay natural na nagiging sanhi ng mga kalapit na lalaki upang magsimulang tumawa. Nang magpakita si Wade at ang kanyang kasintahan doon, idineklara nilang grabe naman tong si Alice. Matapos malaman ang tungkol sa bulong-bulungan, si Alice ay ipinagbabawal na tumulong sa misa sa pamamagitan ng disiplina guro. Pinapayuhan din niya ang kabataan na mag-ingat dahil sinusubaybayan siya ng Diyos. Bilang resulta ng kanyang pagkakasala sa chatroom, ipinagtapat ni Alice ang kanyang mga venial offense kay Padre Murphy sa gabi. Hindi siya pinarusahan ngunit magiliw na hinihiling na itigil niya ang paggawa ng mga bagay na iyon. Inutusan niya itong ulitin ang panalangin ng 20 beses bilang parusa, at ginawa niya iyon ng walang pag-aalinlangan. Ang mga bata ay tuturuan kung paano maging mas espiritual na konektado sa susunod na school retreat, kung saan planong pumunta ni Alice at Laura. Bagamat gusto ni Laura na mapansin siya ni Nina, isang tanyag na nakatatanda, nakikita ni Alice na ito ang ideal pagkakataong makabalik sa tamang daan. Hindi mapigilan ni Alice ang pagtitig kay Chris, ang retreat leader at team captain ng school football ng koponan. Gayunpaman, masaya si Laura na sa wakas ay makilala si Nina, isang pinuno ng retreat. Gayunpaman, nadismaya ang dalawa nang mapili sila sa magkaibang grupo.
Nang maglaon, dinala ni Nina si Alice sa kanyang silid at hiniling na ipasok niya ang lahat ng kanyang kagamitan. Bagamat ipinapasa ni Alice ang kanyang relo, pinananatili niya ang kanyang telepono sa kanya. Kinaumagahan, nandoon ang lahat sa pangunahing bulwagan habang sinisimulan ni Padre Murphy ang isa ng kanyang nakakapagod na mga usapan. Sinabi niya na walang iba kundi ang makapangyarihang Diyos mismo ang tumawag sa kanila sa paglalakbay na ito. Pagkatapos makaraos ng mga estudyante sa talumpati, inatasan silang magsagawa ng isang survey. Pinapili sila ng mga damdaming naranasan nila sa buong taon sa isang listahan ng iba't ibang emosyon. Ilan sa mga ito ay binilugan ni Alice, kabilang ang salitang, gising, o, switched on. Ngunit nang matapos ang oras, nagbago ang isip niya. Sinubukan niyang burahin ang bilog sa tabi ng gising pero hindi ito matanggal. Kaya bago isumite ang papel, binura na lamang niya ang salita. Inutusan ng mga estudyante na pumunta sa entablado para sa susunod na gawain at magsalita ng kahit ano. Nakikita ni Nina ito bilang perpektong pagkakataon para makuha ang atensyon ng lahat. Nagsalita siya tungkol sa kung paano binaliwala siya ng kanyang pamilya noong siya'y bata pa. Tagumpay ang kanyang estratehiya, at nagtipon ng buong klase upang yakapin siya. Kinagabihan, may naisip si Alice habang lihim niyang ginagamit ang kanyang cellphone. Inilagay niya ito sa kanyang kuweba at sinet sa vibrate mode. Nagsimulang makaramdam si Alice ng mga kakaiba, tulad ng mga paru-paro sa kanyang tiyan. Tumigil siya nang mapansin niya ang krusipiho na nakasabit sa kanyang kwarto. Sa ikalawang araw ng retreat, naglakad ang lahat ng kalahok sa kagubatan. Magalang na tinulungan ni Chris ang isang babaeng nadapa at nahulog. Nakaisip ng ideya si Alice at nagpanggap na nasaktan bago humingi ng tulong mula kay Chris. Agad siyang tumakbo papunta kay Alice, binuhat siya, at dinala sa nurse. Masaya si Alice. Maraming pagbabago sa kanyang emosyon ang nararanasan niya. Sa ngayon, natutuwa siya sa retreat. Ngunit sa kasamaang palad, nadiskubre ni Nina ang cellphone niya nang bigla itong mag-vibrate ng gabing iyon. Agad itong kinuha, at dinala si Alice kay Father Murphy. Bilang parusa, inatasan siya na maglinis sa loob ng retreat house. Sumunod si Alice at agad na nagsimulang magtrabaho. Ilang oras siyang nagtrabaho hanggang mapansin niyang may computer sa silid ni Father Murphy. Dahil walang tao, tahimik niyang binuksan ito at nag-login sa chatroom. Tinanong niya kung ano talaga ang ibig sabihin ng batibot. Maraming sagot ang natanggap niya mula sa mga nasa chatroom, ngunit wala ni isa ang malinaw. Mabilis niyang pinatay ang monitor nang makarinig siya ng mga yabag, ngunit hindi niya napansin na nakabukas pa ang computer. Paglabas niya, nabunggo niya si Nina, na bahagyang tinukso siya tungkol sa tsismis kay Wade. Dagdag pa ni Nina, hindi siya galit kay Alice dahil sa pagpuslit ng cellphone. Sa halip, naniniwala siyang gumagawa si Alice ng mga hakbang patungo sa tamang landas. Sa ikatlong araw, tinipon ni Chris ang mga estudyante at hiniling na ibahagi nila ang kanilang mga pagsisisi. Naniniwala siyang ang pag-amin ay nakakatulong sa pagpapagaan ng damdamin at pagpapanatili ng pokus. Isa-isa, ibinahagi ng mga estudyante ang kanilang emosyonal na kwento. Ang isa ay nagsalaysay ng kanyang diborsyo, at ang isa pa ay tungkol sa hindi niya pagdalo sa libing ng kanyang lola. Nang sumapit ang oras ni Alice, wala siyang masabi kaya nag-imbento na lang ng kwento tungkol sa kanyang aso na nawala, at hindi niya ito nailigtas. Naantig ang isang estudyante at nagsimulang umiyak. Sa cafeteria, dumating si Father Murphy na may malalim na pag-aalala at sinabi na may nag-download ng hindi magagandang larawan sa kanyang computer. Hiniling niya sa may sala na umamin agad, ngunit nang walang umamin, iniwan niya ang kanyang paboritong linya, "Pinagmamasdan kayo ng Diyos." Nanginig si Alice sa takot, ngunit pinili niyang itago ang kanyang lihim. Isa-isa ang mga estudyante ay tinatawag sa opisina ni Father Murphy. Gusto niyang matiyak na sumusulong sila. Nang dumating ang oras ni Alice, unang tinanong siya tungkol sa kanyang relasyon sa Diyos. Simple lang ang sagot ni Alice, "Maayos naman." Sunod, tinanong siya ni Murphy kung bakit niya binilugan ang salitang gising. Sinabi ni Alice na naramdaman niya iyon bago pa ang retreat, pero wala na siyang nararamdaman ngayon. Bago siya umalis, tinalakay ni Wade at ni Father Murphy ang tsismis, at hinikayat pa siya ng pari na umamin. Dahil hindi alam ni Alice ang totoo tungkol sa tsismis, tiniyak niya na wala siyang kasalanan. Sinubukan ni Wade na inisin si Alice sa araw na iyon sa pamamagitan ng pag-iwan ng kalat sa cafeteria. Galit na hinarap siya ni Alice at tinanong kung anong problema, ngunit dumating si Father Murphy at inalis si Wade bago siya makasagot. Habang naglilinis muli, natagpuan ni Alice ang bracelet ni Wade na naiwan nito. Habang papunta sa kusina, iniingat niya ito sa kanyang bulsa at may nakitang nakakagulat. Si Nina ay nakikipaghalikan at tuluyang umiibig sa isang hindi kilalang lalaki sa kagubatan. Bukod sa pagkabigla, nagising din ang damdamin ni Alice. Kaya naman,
Inakma niya ang kanyang emosyon sa pamamagitan ng paglagay ng mop handle sa kanyang kuweba. Pagkatapos niyang matapos, agad siyang tumakbo sa kanyang matalik na kaibigang si Laura upang ikwento ang kanyang nakita. Ngunit hindi tinanggap ni Laura ang kanyang kwento. Sa halip, pinagalitan niya si Alice dahil sa pagsasalita ng masasama laban kay Nina, ang kanyang iniidolo. Tinawag pa niya si Alice na isang manyakol at sinabing ginamit niya ang computer ni Father para pumasok sa chatroom. Pagod na ako sa lahat ng humuhusga sa kanya, sabi ni Laura. Pumunta si Alice sa opisina ni Father Murphy at inilagay ang bracelet ni Wade sa keyboard. Sinubukan niyang umalis, ngunit pinigilan siya ni Murphy at pinilit siyang magtago sa closet. Hindi inaasahan, nagsimulang manood si Father Murphy ng pelikulang pampalakpakan na nakasave sa kanyang banal na computer. Si Alice, na nandun sa buong pangyayari, ay tumalikod at ipinikit ang kanyang mga mata dahil sa pagkasuklem. Pagkatapos, lumapit si Chris sa kanya sa labas at tinanong kung ayos lang siya. Ininsis rin siyang kausapin ito upang pasayahin siya. Interesado si Chris kay Alice, kaya hinalikan siya ni Alice. Sa kasamaang palad, napatigil si Chris at umiyak habang tumatakas palayo, labis na nabigla. Gabing iyon, habang abala ang lahat sa pagdarasal, palihim na lumabas si Alice mula sa campgrounds upang magpahangin. Nakakita siya ng isang lesbian club at kinausap si Gina, ang may-ari, tungkol sa takot sa impyerno at kung paano ito nakakaapekto sa paglaki ng isang kabataan. Tinanong ni Alice si Gina kung bakit ang lahat ay nagkukunwari para magustuhan ng iba at itinatago ang kanilang tunay na sarili. Sinabi pa niya na takot siyang magkamali at magsubok dahil natatakot siyang mapunta sa impyerno. Ikinwento ni Gina ang kanyang sariling kwento nang makita ang lungkot ni Alice. Sinabi ni Gina na lumaki siya sa isang pamilyang Katoliko at nag-aral sa isang paaralan na napakahigpit ng mga alituntunin. Tumanggi siyang magpabago, kaya't naging iba siya mula sa inaasahan ng iba sa kanya. Nang marinig ito ni Alice, bahagya siyang ngumiti. Iminungkahi ni Gina na ihatid siya pabalik sa retreat matapos ang kanilang pag-uusap. Sinabihan din siya ni Gina na maghanap ng mga universidad na mas bukas ang isipan. Bago sila maghiwalay, may isa pang tanong si Alice para kay Gina. Nais niyang malaman kung ano ang ibig sabihin ng pagbabataybat. Tumawa si Gina ng matagal bago ipinaliwanag ito. Nagpakita rin ng ngiti si Alice, ngunit sa loob, siya'y labis na nayanig. Kinaumagahan, mabilis na hinayla ni Father Murphy si Wade palayo sa hapagkainan. Sa pagkakatuklas ng bracelet ni Wade, naniniwala si Father na siya ang may sala. Dahil dito, nakipagkasundo si Laura kay Alice at nangakong hindi na siya huhusgahan muli. Hindi inaasahan, inamin din ni Laura na si Wade ay bakla. Ipinakalat lang niya ang chismis tungkol kay Alice upang maitago ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Nagkat ang eksena sa ilang araw makalipas. Nagkita ulit sina Chris at Alice sa paaralan, ngunit nananatili pa rin si Chris na kaba sa nangyari. Takot siya na baka halikan ulit siya ni Alice, ngunit nang tiyakin ni Alice na gusto lang niyang maging magkaibigan sila, mas naging kumalma si Chris. Kinagabihan, pumunta si Alice kay Father Murphy sa reconciliation room at casual na inamin na nanood siya ng mga nagpapalakpakan na film habang nasa retreat. Natuklasan ni Father Murphy na paborito niyang video iyon nang magsimulang ilarawan ni Alice ang mga detalye nito. Alam nilang pareho kung ano ang nangyayari, ngunit pinili nilang huwag pag-usapan. Bago umalis, tinanong ni Alice kung paparusahan siya dahil sa panunood ng ganong material, at si Murphy ay tumugon ng hindi ko alam, na may bakas ng guilt sa kanyang mga mata. Sa climactic scene, dumating si Alice sa kanilang bahay at nagsimulang manood ng Titanic, ang kanyang paboritong pelikula. Ipinasa niya agad ang pelikula sa pribadong eksena at handa nang palayain ang kanyang damdamin. Nakita niya ang isang vibrator malapit sa kanya, na maaaring pagmamay-ari ng kanyang ina, habang papatapos na ang pelikula.